Sir, magtatanong po, yung bypass road ng Maydulong, dito po dadaan. Hindi pa yata kaya doon sa may dulo. Pero dito po yung daan. Oo. Okay lang po, susubukan natin. I-update natin, sir. Titingnan natin kung okay ba. Sana maayos na para mabilis na papunta Maydulong, no? Sabi, malapit na raw eh. Yun nga eh, titingnan natin. Oo eh. Pero malayo pa dito. Malayo pa, papunta doon. Malayo pa, sir. Malayo pa. Malayo pa. 90 pa. 20 kilometers pa. Okay. Ilang barangay pa madadaanan? Mga ilang barangay pa madadaanan? Kami, sir. Mga siyam ada. Siyam. Barangay. Ito. Dami din oh. 7 barangay. Tapos Bipal. Bandang pa ng ano. Bipal na Okay. Thank you. Hmm. Baba mo, sir, may ano ron, may Honda. Oo. May girang. Oo, pakanan ka lang. Oo, kanan. Kanan ako. Sige. Yun na, papuntang may dulong na yun. Sana matapos na para marami nang dumaan dito. Oo, kaya malapit. Oo. Yan, na walang tulay. Sige po, sir. Maraming salamat po. So nandito tayo sa unahan ng ABMC. At ito yung rotonda na nag-viral din sa ating video na hanggang ngayon hindi pa natapos-tapos. Pag dito tayo nadaan, para daw tayong napunta sa langit dahil sumusuong tayo sa makapal na alikabok. Pero ayan, simentado naman. Kunti na lang siguro to, matatapos na. Eto, may rotunda dito, to Basay, to Sohoton Cave. Papunta na din to ng Sohoton Cave at dito daw yung bypass road ng Maydulong Eastern Samar. Try natin ha. Rawis Cave. Daming cave talaga yung Samar, mga boss. Nay, pati kadto bypass road. Amo ini? Bypass road. Oo, tikadto Maydulong. Oo, pero di painayad. Diri payad no. Pero amo ini yang adto. Okay, thank you. Anong barangay to dito, tay? Bagong Silang, ha? Sige po. Grabe yung kalsada, oh. Liter U. Kaya yung ibang gulong ng sasakyan na ano na, nag-advance na daan na. Kung sa Bisaya ba, nagkakawat na. Para saan yung gakawat ng guma para inikurbada, dili ma-short. Eto na, may mga ekwipo na dito. May mga bulldozer na. Aray ko, nasunog oh. Nasunog yung bahay. Ano ba tawag nito? Ano ba mga tawag nito? Pipe. Oh, malalaking pipe oh. Para saan kaya yan? Comment kayo sa baba ko, para saan yun? Kasi ngayon lang din naman ako naka-enkwentro ng ganyan. Ito may ring. Laruan, basketball court data to. Biglang pabulusok oh. Ito na yung ginagawang kalsada. Patuloy pa rin yung pagsemento ng kalsada dito oh. Tay, magandang tanghali po. Nakakadaan na ba papunta doon, tay? May dulong? Oo. Motor kakadaan. Pinapayagan pong makadaan papunta doon. Diyan lang sa ano, hindi pinapayagan, sa may tulay. Bakit daw? Ano sila, may... Protocol pa sila. Oo. Bawal pa. Pero galing dito papunta doon, malayo na to. Yung nagawa nito. Di pa.
Hindi pa. Hanggang sa tulay lang. Pero tatapusin talaga to papunta doon. Sana no pag matapos to, marami nang dumaan. Ilang oras na lang tayo papunta doon? Siguro pag motor, mga 2 oras. 2 oras. Mayon. Pag doon sa kabila dadaan tayo ano, mga nasa 4 hours to 3 hours no? Mahigit pa. Mahigit pa no? Sige, subukan kong pumunta doon tayo. Pwede naman, may Pagka naman doon, makiusapan lang. Oh, try ko. Nagano lang, nag-i-explore. Kung hindi naman papadaanin, ibabalik na lang. Okay. Taga saan po kayo, tay? Dito lang sa ano, Basay. May camera ko, okay lang? Okay lang. Oh, shoutout ka na lang, oh. Shoutout na lang sa mga katrabaho mo. Shoutout na lang. Oo. Sige po, salamat. Isa sa dahilan na hindi tayo pinapadaan, kagaya nito, mayroon ditong gumagawa, nakakaabala tayo. Kaya isa din sa rason ng mga kontraktor na hindi pa fully na inopen sa oo. Sabi ng lokal, nakakadaan naman yung motor, pero dun sa unahan hindi pinapayagan pa. Siguro yung mga rason is kagaya ng nakita ko, maraming mga nagtatrabaho, mga backhoe, mga ibang ekwipo na nakakabala tayo. Kaya hindi pwedeng dumaan doon. Isa din yan sa reason. Ang daming gumagawa dito. Puspusan yung paggawa. Tapos yung mga drainage, ang daming bakal oh. Pero hanggang dito na yung kuryente oh. Itong mga kahoy na to, nasayang lang kasi nadaanan ng kalsada, pinutol. Ito, bako. Dito sa parting to, rough road na. Ay, umpas pala dito sa kabila, oh. Tinatrabaho ng bako, umpas sa kabila. Grabe itong mga pipe na to. Ang lalaki, oh. Sobrang taas. Dito, rough road, tapos palusong. Ito pala yung tulay. Pero yung tulay na to, sa tingin ko, pansamantala lang siya dahil maliit lang siya. Isang sasakyan lang yung makakadaan. Medyo malapad din tong ilog na to. May nakita tayong nagbabangka doon, oh, sakayan. Eto na, yung hanggang dito na lang siguro tayo. Hello tay, maupay na do.
Oh. Saan pa yung nagbabantay dyan, tay? Andun. Hello, sir. O, may naod to. Oo. Asya ay ngayon ni tay, sir, no? Kiniinayad na bypass road, di ka may dulong. Sirong kita, sir, mapasok. Amo galatak yada sir bagukuan na imo. Dire pag ulit tinutugot talaga. Nangarwa kayo mo hin. Ako, walang problema, sir. Hanggang dito lang, di babalik lang. Nag-explore lang ng konti kasi mayroon na daw. Ilang oras, sir, pag dito na matapos na to, mga ilang oras na yung biyabiyahin mula sa Basay papunta doon. Mga sabi, 2 hours na lang. Limited sir, mga sugad dito sir. Ang lapit na lang, no? Samantalang pag naikot tayo dun sa may Kalbayog, nasa 4 hours yun. 3 hours. Mapapabilis talaga. Pero depende pa rin yun sa driver, sa tao, kung kakayanin niya dito papunta. Kasi kulang sa kabahayan, walang mga gasoline station. Dapat pag dumaan ka dito, kondisyon yung mga sasakyan. Full tank ka. Full tank, motor, maganda yung kondisyon talaga. Pero malaking tulong to dahil pag matapos, ang bilis na ng biyahe. Ang Basay May Dulong Road na nag-uugnay sa mga lalawigan ng Samar at Eastern Samar, nilalayo nitong maging mabilis na alternatibong daan mula sa Tacloban patungong Burungan City at mabawasan ang oras ng biyahe sa halos 2 oras na lang. Ikinukonekta ang Basay, Samar at May Dulong Eastern Samar bilang pinakamaikling ruta sa pagitan ng Tacloban at Burungan. Nagsisilbi itong ligtas at maayos na daan lalo na kung may baha o landslide sa karaniwang daan sa Buray Top Road tuwing umuulan. Ang kabuuang aprobadong budget para sa pagpapagawa ng Basay May Dulong Road na nag-uugnay sa Samar at Eastern Samar ay umaabot sa 3.16 bilyon kung saan mahigit 1.73 bilyon na ang naipalabas o na-release. Bukod dito, may mga hiwalay ring tiyak na alokasyon tulad ng 75 milyon para sa mga bahagi ng konstruksyon nito sa ilalim ng mga lokal na distrito ng DPWH. Kasalukuyang status ng kalsada, mahigit 57 na kilometro na ang nabuksan, 30.2 km sa Eastern Samar at 26.8 km sa Samar. Ang Basay May Dulong Bypass Road magsisilbing alternatibong daan sa Buray Top Road tuwing may baha o landslide at magpapaikli ng biyahe mula sa Tacloban hanggang Burungan patungong 2 oras na lamang.